Narito po ang isang paalala na hindi napapansin ng karamihan sa mga kababaihan tuwing gabi pagtungtong ninyo sa edad na sinta, may isang bagay na maaring makasama sa inyo habang kayo ay natutulog. Ang inyong katawan ay pumapasok sa isang estado ng pag-aayuno at kung walang tamang suportang nutrisyon, maaari nitong simulan na sirain. Hindi lang ang inyong mga kalamnan, kundi pati na rin ang mahalagang collagen at mga daluyan ng dugo na kritikal para sa inyong kasiglahan, enerhiya at pangkalahatang kalusugan. Maaaring magising kayo sa umaga na maganda ang pakiramdam, ngunit sa loob-loob ninyo ang inyong sirkulasyon at kalusugan ng mga selula ay maaaring unti-unting humihina. Habang nangyayari ito, maaari ring humina ang inyong koneksyon sa inyong partner, ang inyong kumpiyansa at maging ang inyong pagkatao. Ang pinakamalaking hamon ay nangyayari ang paghinang ito ng dahan-dahan at walang babala. Sa oras na mapansin ninyo ang mga pagbabago, malala na ang mga ito. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric care na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga kababaihang may edad na bawiin ang unti-unting kinuha ng panahon at kawalan ng aksyon. Nakita ko na po ang lungkot sa mga mata ng isang babae habang kinukwento niya ang pagkawala ng espesyal na koneksyon sa taong mahal niya. At nagkaroon din ako ng pribilehiyong makita ang malaking ginhawa sa kanyang mukha nang sa wakas ay malaman niya ang simpleng katotohanan na hindi kailanman sinabi sa kanya. Dahil ito po ang buod ng lahat, ang nagpapahina sa inyong sigla at sirkulasyon ay hindi lamang ang inyong edad. Ito ay tungkol sa kung ano ang inyong ginagawa o mas mahalaga, kung ano ang hindi ninyo ginagawa bago kayo matulog. Sa susunod na ilang minuto, ituturo ko sa inyo ang isang kritikal na pagkakamali. Bago matulog, na maaaring magpahina sa inyong daloy ng dugo, ang mga malinaw na senyales na humihina na ang inyong sirkulasyon, kahit na maganda ang pakiramdam ninyo at isang simpleng solusyon na kasing dali ng isang kutsara na maaaring magbago ng lahat. Walang reseta o pilitan dito, tanging pagtuon lamang sa tunay at natural na paggaling. Kung sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo, ibabahagi ko pa ang isang gabing plano na nakatulong sa hindi mabilang na kababaihan na higit sa isinta na maibalik ang kanilang sigla, kumpiyansa at pagiging malapit sa kanilang mga partner, kadalasan sa loob lamang ng wala pang isang linggo. Bago tayo magpatuloy, kung mahalaga sa inyo na mapanatiling malakas ang daloy ng inyong dugo at buhay ang inyong kasiglahan, pagkatapos ng edad 60, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang isa pang aral pangkalusugan na nilikha para lamang sa mga kababaihang tulad ninyo. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, i-type ang una sa comments. Kung hindi naman i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko pa kayo masusuportahan sa inyong paglalakbay tungo sa pangmatagalang lakas at koneksyon. Ngayong nauunawaan na ninyo kung ano ang tahimik na kumakalaban sa inyo, gabi-gabi magsimula tayo sa umpisa kung paano nagbabago ang daloy ng dugo at ang pagiging malapit sa partner pagkatapos ng edad 60. Hanggat hindi ninyo nauunawaan kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan, hindi ninyo ito mababawi. Ang aking ibabahagi ay maaring magpaliwanag ng marami sa mga bagay na inyong nararamdaman, ngunit hindi ninyo maisalita. Paano nagbabago ang daloy ng dugo at pagiging malapit sa partner pagkatapos ng edad 60? Sa loob ng maraming taon, nakaupo ako sa tapat ng mga kababaihan na nasa kanilang 60s at 70s, mabubuting babae, matatag na babae na, sa wakas ay nagkalakas ng loob na itanong ang tanong na matagal na nilang iniiwasan. Bakit po parang hindi na ako ang dating ako diyan sa ibaba? Madalas itong nagsisimula ng dahan-dahan. Isang mas mabagal na pagtugon, bahagyang pagbawas ng pakiramdam, o marahil ay napapansin na iba na ang pakiramdam na mas tuyo.
Sa una binabaliwala nila ito, siguro dahil sa stress o baka kulang lang sa tulog. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi na maikakaila na may nagbago. Ang sagot ay nasa isang tahimik, ngunit makapangyarihang pagbabago ang daloy ng dugo. Pagkatapos ng edad 60 ang ating vascular system ay nagsisimulang tumanda sa paraang direktang nakakaapekto sa kasiglahan ng isang babae. Ang mga ugat na dating malayang nagdadala ng dugo sa bawat bahagi ng iyong katawan, kabilang ang mga pinakapribadong bahagi, ay nagsisimulang tumigas. Ang panloob na bahagi ng mga daluyan na ito, na tinatawag na endothelium, ay humihina. Habang nangyayari ito, ang produksyon ng nitric oxide, ang gas na ginagamit ng iyong katawan para buksan ang mga daluyan ng dugo at mag-umpisa ng malakas na daloy ng dugo, ay nagsisimulang bumaba ng malaki. Kapag nangyari iyan, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang pagnanasa na iyong nararamdaman. Kung hindi makarating ang dugo, kung saan ito kailangan ng katawan, ay hindi tutugon sa natural na lubrikasyon at pakiramdam na iyong natatandaan. Maaring sa isip mo ay ikaw pa rin ang dating babae, ngunit hindi na sumusunod ang iyong katawan tulad ng dati. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa pisikal na aspeto ng pagiging malapit sa partner. Apektado rin nito ang iyong kumpiyansa, ang iyong koneksyon sa iyong partner, at maging ang iyong pagkakakilanlan. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga kababaihan ay tinatanggap ang paghinang ito bilang normal na bahagi ng pagtanda, nang hindi nalalaman na madalas itong matutugunan sa natural at epektibong paraan. Ngunit narito ang tunay na panganib: kadalasan, ang pagbaba ng daloy ng dugo ay nangyayari ng tahimik. May mga babala, oo, ngunit madaling makaligtaan o baliwalain ang mga ito. Sa katunayan, maaaring nararanasan mo na ang ilan sa mga ito nang hindi mo alam na konektado sila sa mahinang sirkulasyon. At kapag lumitaw ang mga senyales na ito, nangangahulugan ito na ang problema ay hindi lang nagsisimula, ito ay malala na. Kaya bago tayo magpatuloy, gusto kong tulungan kayong makita kung ano ang maaaring nangyayari sa inyong sariling katawan. Kung mas maaga ninyong makikilala ang mga senyales, mas madaling ayusin ang sitwasyon. Tingnan natin ng mas malapitan ng mga banayad at maagang babala na maaaring humihina na ang daloy ng inyong dugo bago pa man tuluyang huminto ang lahat. Mga senyales na humihina na ang daloy ng iyong dugo at hindi mo ito. Alam kong may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng ilang dekada ng paggamot sa mga kababaihang higit sa 60 ito. Iyon, bumubulong muna ang katawan bago ito sumigaw. Karamihan sa mga kababaihang pumapasok sa aking opisina na may mga isyu sa sirkulasyon ay hindi ito nakuha sa isang gabi lang. Nariyan na ang mga senyales. Hindi lang nila alam kung ano ang hahanapin. Naaalala ko ang isang pasyente, si Aling Susan, isang 67 taong gulang na retiradong guro mula sa Batangas. Pumunta siya sa akin hindi dahil sa mga isyu sa pakikipag-ugnayan, kundi dahil palagi siyang pagod. Laging malamig ang kanyang mga paa, walang buhay ang kanyang balat, at napansin niyang hindi na tulad ng dati ang kanyang enerhiya. Sinabi niya sa akin, "Dramila, masigla pa rin ang pakiramdam ko sa loob, pero hindi na makasabay ang katawan ko." Tumatak sa akin ang mga salitang yon. Ang hindi alam ni Aling Susan at ng napakaraming kababaihan ay ang mga maliit na senyales na ito ay talagang mga pulang babala na. Ang panlalamig ng kamay at paa sa gabi, ang banayad na pagkawala ng sigla ng balat, pagod na hindi nawawala sa tulog, hirap sa pag-focus, kahit na ang mga bagay tulad ng pagiging mas tuyo o nangangailangan ng mas maraming stimulasyon para makaramdam, ay lahat senyales ng humihinang daloy ng dugo, lalo na sa pelvic region at sa balat. Maaring aktibo pa rin kayo nagagalak sa inyong mga libangan at okay naman sa pangkalahatan, ngunit sa ilalim nito ang inyong sirkulasyon ay maaring dahan-dahang humihina dahil ang mga kababaihan ay may tendensyang tiisin ang hirap unahin ng iba at iwasan ng pag-usapan
ang mga pribadong problema. Ang mga babalang ito ay madalas na hindi napapansin hanggang sa mas mahirap na itong ibalik sa dati. Ang kakayahan ng katawan na mag-ayos at magpanibago ng mga daluyan ng dugo ay bumababa habang nagkakaedad, ngunit hindi ito nawawala. Kaya napakahalaga na mahuli ang mga senyales na ito ng maaga. Kapag nagsimula na ninyong mapansin ang mga pagbabago nangangahulugan ito na ang vascular system ay ilang buwan o taon nang nahihirapan. Habang mas matagal ninyong binabaliwala ang mga senyales, mas nagiging mahirap ang daan pabalik. Ngunit ang magandang balita ay napakabilis tumugon ng katawan sa tamang uri ng suporta, lalo na sa gabi kung kailan natural na dapat mangyari ang pagkumpuni at pagpapanumbalik. Ang susi ay alamin kung ano ang humahadlang sa proseso ng paggaling na yon. May isang karaniwang pagkakamali na nakikita kong ginagawa ng mga nakatatandang kababaihan gabi-gabi nang hindi namamalayan na tahimik nitong sinisira ang kanilang sirkulasyon habang sila ay natutulog. Hindi ito tungkol sa kung ano ang mali nilang ginagawa sa maghapon. Ito ay tungkol sa kung ano ang kanilang nakakalimutang gawin bago matulog. Kapag naayos ninyo ito ang mga pagbabago, ay maaaring maging mabilis at nakapagpapabago ng buhay. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ito. 3. Ang pagkakamali. Bago matulog na pumapatay sa iyong sirkulasyon. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng aking trabaho ay ang umupo sa tapat ng isang babae na ginawa na ang lahat ng tama sa maghapon. Siya ay naglalakad, kumakain ng maayos, umiinom ng kanyang mga bitamina at nagtataka pa rin kung bakit nawawala ang kanyang sigla sa pakikipag-ugnayan at bumababa ang kanyang enerhiya. Ginagawa niya ang dapat gawin, ngunit mayroon pa ring hindi tama. Ang hindi alam ng karamihan sa mga kababaihang ito ay ang kanilang pinakamalaking pagkakamali ay hindi nangyayari sa maghapon. Ito ay nangyayari bago mismo sila matulog. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga katawan ay nagiging hindi na gaanong mapagpatawad. Hindi na tayo nakakabawi tulad ng dati. At pagkatapos ng edad 60, ang mga oras sa gabi ay nagiging kritikal para sa paggaling, lalo na para sa daloy ng dugo at kalusugan ng selula. Habang tayo ay natutulog, ang ating mga sistema ay lumilipat sa repair mode, nag-aayos ng mga tissue, nagbabalanse ng mga hormone, at muling itinatayo ang panloob na bahagi ng ating mga daluyan ng dugo. Ngunit narito ang problema, ang prosesong yon ay nangangailangan ng panggatong at para sa karamihan ng mga nakatatandang kababaihan, ito ay kulang. Ang numero 1 pagkakamali na nakikita ko ay ang pagtulog na walang sapat na gasolina, ang katawan alinman sa masyadong maagang pagkain ng hapunan, paglaktaw sa mga tamang sustansya o pag-iwas sa lahat ng kinakain sa gabi dahil sa takot na baka makasira ito sa tulog o panunaw. Ngunit kapag natutulog kayo nang hindi binibigyan ng inyong katawan ng tamang materyales, wala itong kailangan para gumaling. Sa halip na magpanumbalik, nagsisimula itong manira. Ang inyong katawan ay bumabaling sa tissue ng kalamnan at maging sa mahalagang collagen sa inyong balat at mga daluyan ng dugo kumukuha mula sa sarili nitong reserba upang manatiling balanse sa magdamag. Nangangahulugan iyon na ang mismong mga sistema na kailangan ninyo para manatiling masigla, sirkulasyon, produksyon ng hormone at pagkumpuni ng selula ay humihina habang kayo ay natutulog. Nagigising kayo na naninigas, matamlay o nakakakita ng walang buhay na balat sa salamin nang walang ideya na ang inyong mga gawi sa gabi ay kumakalaban sa inyo. Nakita ko na ang mga kababaihan na ganap na binago ito sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa kung ano ang ibinibigay nila sa kanilang katawan bago matulog. Hindi ito nangangailangan ng komplikadong dieta, mamahaling krema o pagtulog na may makinang nakakabit sa iyong mukha. Nagsisimula ito sa isang maliit sinasadyang gawi na nagpapakain sa ningning ng iyong katawan mula sa loob.
May isang partikular na kutsara ng mga natural na sangkap na inirerekomenda ko sa halos lahat ng nakatatandang babae na aking ginagamot dahil ito ay epektibo at mabilis itong gumagana. Ang simpleng lunas na ito sa gabi ay nakatulong sa mga kababaihan na maibalik ang kanilang sigla, muling kumonekta sa kanilang mga partner at muling itayo ang kanilang sirkulasyon sa loob lamang ng ilang araw. Hindi ninyo kailangan ng marami, isang kutsarita lang at ang tamang kombinasyon. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang nasa loob ng isang kutsarang iyon. 4. Ang lunas sa gabi. Isang kutsara na nagpapakain sa iyong kasiglahan. Ginugol ko ang aking karera sa paghahanap ng mga komplikadong sagot sa mga problema sa kalusugan ng kababaihan, pagsusuri ng mga resulta ng lab scan, gamot, at mga advanced na therapy. Ngunit ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang solusyon na nakita ko ay hindi nagmumula sa reseta. Nagmumula sila sa inyong kusina. At ang isang ito partikular ay napakasimple, kaya't karamihan sa mga kababaihan ay hindi ito pinapansin. Mayroong natural na paraan upang pakainin ang inyong mga daluyan ng dugo bago matulog, isang kutsarita lamang ng isang partikular na timpla na nagbibigay sa inyong katawan ng eksaktong mga kagamitan na kailangan nito upang maibalik ang sirkulasyon habang kayo ay natutulog. Nakita ko itong gumana sa mga kababaihan na matagal nang hindi naramdaman ang kanilang sarili. Hindi ito isang himala. Ito ay pagbibigay lamang sa inyong katawan ng kung ano ang matagal nang nawawala dito. Ang pangunahing sangkap ay beetroot powder. Ito ay mayaman sa dietary nitrates na mga compound na ginagawang nitric oxide ng inyong katawan, ang mismong molekula na responsable sa pagre-relax at pagbubukas ng inyong mga daluyan ng dugo. Kapag bumukas ang inyong mga daluyan, mas madaling dumadaloy ang dugo, naghahatid ng oxygen at sustansya sa inyong balat-utak at mga pribadong tissue. Ngunit iyon ay isang bahagi lamang ng lunas. Kapag hinaluan ninyo ang beetroot powder ng isang kutsarita ng raw honey o purong pulot at maligamgam na tubig, lumilikha kayo ng isang malakas na kombinasyon. Ang pulot ay tumutulong sa pag-regulate ng asukal sa dugo at sumusuporta sa paggana ng hormone sa magdamag, habang ang maligamgam na tubig ay tumutulong sa absorption at nagpapakalma sa sistema ng panunaw. Magkasama sila ay gumagana ng magkakasuwato upang maghatid ng sustansya sa inyong vascular system sa eksaktong oras na pinakakailangan nito. Nakakamangha kung paano ang isang napakaliit na bagay, isang kutsarita, ay maaring gumawa ng ganoong kalaking pagkakaiba. Mayroon akong mga pasyente na nagulat na nagigising na may mas magandang sirkulasyon, mas malusog na ningning at oo kahit na isang panibagong pakiramdam ng pagkasabik at ginawa minsan pagkatapos lamang ng ilang gabi. At hindi lamang ito pisikal na pagbabago, ito ay ang emosyonal na pag-angat na kasama nito. Kapag nagsimulang maramdaman ng isang babae ang pagbabalik ng siglang yon, nagbabago ang buong tindig niya. Mas tumatayo siya nang tuwid nagsasalita ng may higit na kumpiyansa at muling kumokonekta sa mga paraang higit pa sa kwarto. Ngayon, kung gusto ninyong masulit pa ang gawaing ito, bago matulog, may ilang natural na sangkap na maaring palakasin ang epekto. Isipin sila bilang mga pampalakas, mga partikular na sustansya na gumagana kasabay ng kutsarang yon sa gabi upang suportahan ang inyong mga daluyan ng dugo, pakalmahin ang inyong nervous system at palalimin ang inyong tulog. Tingnan natin ang 3 pinaka-epektibong inirerekomenda ko sa aking mga pasyente at kung bakit napakalaki ng kanilang nagagawa. Biba, 3 natural na karagdagan para palakasin ang iyong gawi bago matulog. Pagdating sa muling pagtatayo ng daloy ng dugo at pagpapanumbalik ng sigla pagkatapos ng edad 60, ang isang kutsarang yon gabi-gabi ay isang malakas na panimula. Ngunit minsan kailangan ng katawan ng kaunti pang suporta para tunay na umunlad. May mga pasyente akong nagsabi, "Dramila, nakatulong po ang timplang yon,
Pero mayroon pa po ba akong magagawa para mas bumuti ang pakiramdam ko? At ang sagot ay oo. May 3 natural na karagdagan na paulit-ulit kong inirerekomenda sa mga kababaihan na gustong palakasin ang kanilang mga resulta at gumagana ang mga ito ng mahusay kasabay ng inyong lunas sa gabi. Ang una ay magnesium. Ang tahimik na mineral na ito ay madalas na hindi napapansin, ngunit may mahalagang papel ito sa pagre-relax ng inyong mga diluyan ng dugo, pagpapakalma ng inyong nervous system, at pagpapabuti ng kalidad ng tulog. Karamihan sa mga nakatatandang kababaihan ay kulang dito at hindi man lang nila alam. Ang pag-inom ng maliit na dosis ng magnesium bago matulog ay hindi lamang nakakatulong sa inyong sirkulasyon, kundi pinipigilan din ang pulikat at ang mga nakakainis na pagkagising sa gabi na nagnanakaw sa inyong katawan ng malalim at nakapagpapanumbalik na pahinga. Susunod ay ang collagen peptides. Habang tayo ay nagkakaedad, bumabagsak ang ating natural na produksyon ng collagen na nakakaapekto sa pagkaelastiko ng balat kalusugan ng kasu-kasuan at integridad ng ating mga daluyan ng dugo. Ang pagdaragdag ng isang scoop ng collagen sa inyong inumin sa gabi ay nagbibigay ng mga building block na kailangan ng inyong katawan para ayusin ang mga tissue na ito mula sa loob na nagtataguyod ng mas matatag na balat at mas malakas na pader ng mga daluyan ng dugo. At pagkatapos ay merong ashwagandha, isang nakakakalmang halamang gamot na ginagamit sa loob ng libu-libong taon upang maibsan ang stress, balansehin ang mga hormone, at pabutihin ang tulog. Sa gabi ang inyong katawan ay hindi lang nagpapahinga. Binabalanse nito ang inyong buong sistema. Ang isang tasa ng maligamgam na ashwagandha tea ay tumutulong na pababain ng cortisol, ang stress hormone, sumusuporta sa hormonal harmony, at inihahanda ang inyong katawan na magpanumbalik habang kayo ay natutulog. Ang mga emosyonal na benepisyo ay kasing lalim din, mas kaunting stress, mas kaunting tensyon, mas maraming presensya kasama ang inyong partner, at mas maraming kapayapaan sa inyong sariling balat. Ang gusto ko sa 3 ito ay natural sila, madaling hanapin at banayad sa katawan. Hindi nila pinangingibabawan ang inyong sistema. Nakikipagtulungan sila dito. At kapag ginamit ng tuloy-tuloy kasama ang inyong kutsara sa gabi, matutulungan kayo nitong mas magkaroon ng kontrol sa inyong kalusugan kaysa sa mga nakaraang taon. Ngayong alam na ninyo kung ano ang ibibigay sa inyong katawan, hayaan ninyong ipakita ko kung paano ito pagsasama-samahin, hakbang-hakbang. Dahil ang tunay na pagbabago ay dumarating kapag ginawa ninyo itong isang gawi. Narito kung paano buuin ang inyong simple at makapangyarihang gawi bago matulog. Akmo ang iyong kumpletong plano sa gabi. Kaya ngayon alam na ninyo ang katotohanan, ang inyong kasiglahan ay hindi basta-basta nawawala sa isang gabi. Ito ay tahimik na kumukupas at karamihan sa mga kababaihan ay hindi ito napapansin hanggang sa may mahalagang bagay na nawawala. Ngunit alam na rin ninyo ang kapangyarihan ng pagiging consistent. Pagdating sa pagpapanumbalik ng sirkulasyon ningning at pagiging malapit sa partner pagkatapos ng edad 6 na, ang ginagawa ninyo bago matulog ay maaaring magbago ng lahat. Hayaan ninyong gabayan ko kayo sa planong ginagamit ko sa daan-daang kababaihan na tulad ninyo mga babaeng ayaw ng gamot o pangako, kundi isang bagay na gumagana. Hakbang 1 ang inumin sa gabi simulan. Ito mga 30 hanggang 1 minuto bago matulog. Maghalo ng 1 kutsarita ng beetroot powder at 1 kutsarita ng raw honey sa 1 baso ng maligamgam na tubig. Haluin ito ng dahan-dahan, huminga ng malalim at inumin ito ng may kamalayan. Isipin ito bilang panggatong para sa inyong repair system. Hindi lang ito isang inumin. Isa itong senyales sa inyong katawan na binibigyan ninyo ito ng kailangan para magpanumbalik sa magdamag. Hakbang 2, idagdag ang iyong mga pampalakas opsyonal. Kung pipiliin ninyo ito rin ang oras
para inumin ang inyong magnesium at ihalo ang inyong collagen peptides. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay, ngunit kapag ginawa ng tuloy-tuloy, ang mga sustansyang ito ay gumagana kasuwato ng inyong inumin sa gabi upang suportahan ang inyong mga daluyan ng dugo, pakalmahin ang inyong sistema, at palalimin ang inyong paggaling habang natutulog. Hakbang 3, mag-relax. Kung mahilig kayo sa tsaa, magtimpla ng isang maliit na tasa ng ashwagandha. Hititin ito ng dahan-dahan at hayaang mag-relax ang inyong katawan para sa pahinga. Hinaan ang mga ilaw, patayin ang inyong mga screen, at bigyan ng inyong katawan ng pagkakataong natural na lumipat sa sleep mode. Hindi kailangan ng perpektong pagsunod. Ang kailangan ay regularidad. Ito ay isang bagay na maaari ninyong balikan gabi-gabi na nagpapaalala sa inyong sistema na oras na para gumaling. Manatili sa gawaing ito sa loob ng 7 gabi pagkatapos ay panoorin kung paano tumutugon ang inyong katawan. Maaari ninyong mapansin ang mas mainit na pakiramdam sa inyong mga kamay at paa. Maaari kayong magsimulang gumising na may mas maraming enerhiya at makita ang mas malusog na ningning sa inyong balat. Maaari ninyo ring simulang maramdaman ang isang bagay na matagal ninyo nang hindi nararamdaman, na kayo ay muling nagiging kayo. Ang katotohanan ay ang pagbabago ay hindi kailangang maging dramatiko. Kailangan lang itong maging tuloy-tuloy. Kapag bumuo kayo ng isang simple at masustansyang gawain, tulad nito, naaalala ng inyong katawan kung ano ang kaya nitong gawin noon pa man. Ngayong mayroon na kayong buong plano, pagsama-samahin natin ang lahat. Bago kayo umalis, gusto kong magkaroon kayo ng kumpletong pag-unawa kung paano maibabalik ng mga maliliit na hakbang na ito ang inyong daloy ng dugo, maprotektahan ang inyong pagiging malapit sa partner at muling buuin ang inyong kumpiyansa simula ngayong gabi. Isang huling salita mula kay Dr. Dela Paz. Kung umabot po kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat, hindi lamang para sa inyong oras, kundi para sa pagbibigay halaga sa inyong sarili. Ang katotohanan ay maraming kababaihan na higit sa X nito ang tahimik na tinatanggap ang paghina. Nagsisimula silang maniwala na ang kumukupas na pagiging malapit sa partner, walang buhay na balat at mababang enerhiya ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit hindi ninyo yon tinanggap. Tumingin kayo ng mas malalim at ngayon alam na ninyo ang katotohanan. Natututunan ninyo kung paano nagbabago ang daloy ng dugo at ang pagiging malapit sa partner pagkatapos ng edad 60, hindi dahil may mali sa inyo, kundi dahil ang repair system ng inyong katawan ay nangangailangan ng mas maraming pangangalaga, intensyon at suporta kaysa dati. Natutunan ninyong kilalanin ang mga tahimik na senyales na maaaring humihina na ang inyong sirkulasyon kahit na ginagawa ninyo ang lahat ng tama sa panlabas, at natuklasan ninyo ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga kababaihan sa gabi, ang pagtulog nang hindi pinapakain ang mismong mga sistema na nagpapanatili sa kanilang sigla, pagiging tumutugon at konektado. Ngunit ngayon mayroon na rin kayong solusyon. Isang simpleng lunas sa gabi, isang kutsarita lang na sumusuporta sa nitric oxide, nagpapanumbalik sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo at muling nagtatayo ng daloy na nagpapanatiling buhay sa inyong kasiglahan. At kasama nito, 3 natural na karagdagan na nagpapaganda palalo sa buong sistema, magnesium collagen at ashwagandha. Ang mga ito ay banayad at epektibong mga kasangkapan na maaaring magdala ng kalma, lakas at paggaling pabalik sa inyong mga gabi. Sa wakas, mayroon na kayong kumpletong plano, isang gabing regular na gawain na maaari ninyong sundin ng walang stress o komplikasyon. Ito ay isang plano na nagbibigay pugay sa kung nasaan kayo sa buhay, ngunit tumatangging makontento dahil hindi pa po kayo tapos. Ang inyong koneksyon ng inyong pagiging malapit sa partner at ang inyong pagkatao, mahalaga pa rin ang mga ito
umiiral pa rin sila at may kapangyarihan kayong ibalik sila. Nakita ko na itong mangyari sa mga kababaihan na halos sumuko na. Nakita kong nagliwanag ang kanilang mga mukha nang maramdaman nila ang pagbabagong iyon kapag nagigising na sila na may enerhiya muli, kapag hindi na sila nag-aatubili sa kanilang partner at kapag sa wakas ay naramdaman nilang presente at komportable sila sa sarili nilang katawan muli. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbawi sa isang bagay na hindi dapat nawala. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na aking natutunan. Ang pag-agapay sa iyong kalusugan, lalo na habang ikaw ay nagkakaedad, ay isa sa pinakadakilang paraan ng pagpapakita ng respeto sa iyong sarili. Hindi ito tungkol sa panlabas na anyo. Ito ay tungkol sa pagbibigay dangal sa buhay na iyong binuo at sa mga taong kasama mo rito. Ang mga maliliit at tuloy-tuloy na aksyon na ito ang nagbibigay daan sa iyo na maging ganap na naroroon para sa iyong partner, para sa iyong pamilya, at higit sa lahat, para sa iyong sarili. Simulan ninyo ngayong gabi. Isang hakbang lang, isang kutsara, isang desisyon na suportahan ang babaeng kung sino ka pa rin noon at ngayon. Gusto ko pong marinig ang inyong saloobin. Mangyaring ibahagi ang inyong mga iniisip o katanungan sa comments sa ibaba. Kung nakatulong ang mensaheng ito, hinihikayat ko kayong mag-subscribe para sa mas marami pang kaalamang pangkalusugan at ibahagi ang artikulong ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak. Hindi natin alam kung sino ang maaring nangangailangan ding marinig ito.